na po natin. Ang tingin ko pong nangyari nung Martes ay na-bloodbath si Madriaga mismo. Right after right after niyang testimonya niya, binasag agad ng kung sino-sinong tao yung testimonya niya nang wala pang opisyal na hakbang or legal na hakbang si VP Sara. So alam po natin yan, si Tanya Gaisano Lee yung nag-paint nung painting na nakita doon sa virtual meeting na tinukoy ni Ramil Madriaga na kanya daw ang nagbigay pala noon itong si Tanya Gaisano Lee. Si Senator Amy Marcos, pinasinungalingan yung term sharing na sinasabi niya. Tapos pati si BBM through Yusek Claire Castro, dinenay din yun. So ganun siya kasinungaling na si Senator Amy tsaka si Yusek Claire Castro napagkasundo niya sa bagay na yun. Tapos itong si Edward Chico, yung asawa niya ay ang may-ari nitong Nomo Basho, pinakita niya na video kung gaano ka-imposible yung sinasabi ni Ramil Madriaga na naghatid siya ng pera doon sa restaurant na yon. At pati si Justice Martires, isa pa yun. Basta din para pasinungalingan siya, pati yung mga detalye doon sa parking lot ng Ombudsman. Kung dinitalye ni Ombudsman Martires kung bakit imposible yon. Tapos, if I'm not mistaken, pati si Dean Ted Pastrana ng San Sebastian Law. No. Nagpa-interview din na imposible yung sinasabi ni Madriaga na linakad lang daw yung pagkapasa ni VP Sara sa San Sebastian Law School. So yun. Kaya ako nasabi na na-bloodbath si Madriaga. Ano pa lang yun top of mind mo pa lang yun attorney? Di pa natin himay-himay. Grabe, ang dami. Meron ba siya sinabing totoo? Meron naman. Kasi yung pangalan niya siguro ma'am pwede. Hindi, actually Eric, kahit yung pangalan niya, delikado siya doon kasi yung first affidavit niya, ang ginamit niyang pangalan ay Ramil Lagunoy Madriaga. Yung middle name niya is with a U. Okay? Tapos nung sinagot po natin, nung nag-file po tayo ng complaint affidavit na perjury laban sa kanya, pinoint out na po natin na base sa records, kasama na yung records ng Supreme Court doon sa first kidnapping case niya. Hindi naman po yun yung middle name niya. Ang middle name niya, Lagonoy with an O. So, pati yung PNP, Lagonoy with an O ang gamit sa kanya. So, pati yung pangalan ka, Eric, hindi niya alam kung tama o hindi. Ano yung totoo na sinabi niya? Okay. Ang totoo ay binuo niya talaga itong Easy Pilipinas, which is a volunteer support group, campaign support group, para suportahan yung kandidatura ni ni Mayor Sara noong mga panahon na yon. Kaya lang, hindi totoo yung sinasabi niya na inutos sa kanya itong pagbuo ng Easy Pilipinas at pinondohan daw ito ni VP Sara at ni PRRD. Yun ang hindi po totoo kasi hindi nga po sila magkakilala ni VP Sara. Tony, may tanong kami sa iyo para once and for all na settle ito. Although diniscuss natin sa nakaraang pag-uusap natin ni Ma'am Lorraine na talagang gagamitin siya para kahit magsinungaling siya. Pero ano po ang implikasyon dito sa kabuang perspective? Although alam natin they have the numbers, most likely 107 or 108 signatories, they can come up with that sa plenary para ipaakyat ang impeachment complaint sa Senado. Pero sa kabuang pagtingin po ninyo, ano ang magiging epekto nito sa ginawang kabastusan at kalokohan na pinaglaruan lang ang impeachment process, ginamitan ng mga kriminal at mga hindi ka nais-nais, hindi ka panipaniwala ng mga elemento para lamang maglunsad ng dirty propaganda and demolition attack laban sa Vice President. Both sa pananaw sa pagdating sa Korte Suprema sa pag-weigh ng mga argumento sa petisyon or certiorari review, and pati na rin po sa prospect nga kung iakyat ito sa Senado, itutuloy pa ba nila si Madriaga? Attorney Paulo.
Ako ang pinaka-impact na nakita ko dito is nahubaran yung mga nagtutulak ng impeachment na hindi talaga pananagutan ang habol nila dito, hindi ebidensya ang basehan nila, kundi politika. Kasi sabi na nga natin noon pa na hulog ng langit halos itong si Ramil Madriaga para dito sa impeachment case kasi siya rin ang bubutas sa kanila nag-file na nga tayo ng perjury complaint. Pinakita na nga po natin lahat ng ebidensya natin beforehand. And hindi to taliwas or hindi to sikreto sa House Justice Committee kasi itong perjury complaint na final namin, all 340 pages of it, naka-attach yan sa answer ad cautelam ni VP Sara. Oh. So, alam po nila yung ebidensya namin laban kay Madriaga. And yet, di ba, inimbita pa rin nila, tapos pinag-aksayan nila ng panahon, kaya yan ang napala nila. Okay, Ma'am Lorraine, go ahead. So, napaka-brazen ng pagsinungaling niya. 'Di ba? Napakalakas ng loob. Napaka-ludicrous. Sobra sa ridiculous yung mga pinagsasabi niya. Napakadaming butas. But we all know that he's just a puppet. Ramil Madriaga is just a puppet, and there are puppet masters behind him and bigger puppet masters behind the puppet masters. No? So we know for a fact that Jude Asidre visited him, Laila De Lima, Trillanes, John Vic Remulla, etc. Diba? So they have made the mockery out of the impeachment process. And also, si Ramil Madriaga added more lies to the lies that he first started. So what are the legal implications on this, to this, that they're doing this because they're fighting for their lives? It's an existential threat. The Vice President is an existential threat to these crocodiles, these plunderers in Congress. That's why they are doing this. Very, very desperate move to have Ramil Madriaga there. Diba? Napakasama na witness, diba? So, attorney, hindi rin nila ginawa yung, iba yung sinabi mo dati nung first punta mo dito, masaya kayo na ang Supreme Court hindi binigay yung TRO, 'di ba? Para makita, para mas maliwanag yung pambabastos ng Kongreso, itong mga crocodiles na ito, yung mga tumanggap ng maleta, no? Meron ding ebidensya na ganyan. So, I mean, putting it all together, ano ang sagutin nitong mga ito pag dumating sa takdang panahon, itong mga ito? Well, ang low-hanging fruit is, of course, fresh perjury complaints. Yes. Madriaga kasi that sworn testimony false, all of it is false again. So yun ang lowest hanging fruit. With respect to, we're also studying other possible charges, pero with respect to the handlers, well, they can be held liable in conspiracy with Madriaga, diba? But ang tingin ko dyan, if there are people behind it, and likely there are, diba? Yeah. Tingin ko may kasamang Doc, may kasamang use of government funds to fund this, to fund that, diba? To fund all of these movements. So, yun ang mas interesado ako na makita kung paano minisuse yung pondo ng gobyerno, yung mga pinaghirapan natin bilang taxpayers para dito sa basurang process. Exactly, attorney, ito yon. Kumbaga, itong kongresong ito, at kung sino pa man, kung si Bongbong Marcos yan, kasi tingin ko he's also involved here, pinasayaw tayong lahat, pinagsasayaw tayong lahat, ganyan, no? All of us were riveted and all of that, di ba? Wala silang sagutin dito. Kasi ang ginawa nila ay, they're setting very dangerous precedents, di ba? Na hanggang dito na lang ba tayo na we're going to get stuck in Madriaga and wherever they lead us? So, do you get my question? Parang, is there a bigger, I want to get at the bigger picture of it kasi na walang sagutin ito or hindi na muna ngayon but at the proper time, kasi we need to correct a lot of things. No? We need to correct like the procedure. Why is this now being held? Why is this now a trial? Because they're setting very dangerous precedents. Get what I'm saying? So, yes. I do know that you are just in charge of the perjury, but from yung area of responsibility mo, no, meron bang bigger picture dito? Yeah, of course, there's a bigger picture. So we have to follow the evidence. So that's why I said, kunyari, kung may pondo ng gobyerno na ginamit,
then Yeah. that will determine what crimes were committed. So pwedeng graft and corruption, Yeah. uh, Yeah. parang to favor or to prejudice a person using your government position. Tapos kung may use of government funds, edi syempre merong misuse of government funds pwedeng gamitin laban dito sa mga to. Ang nakita ko kasi, sorry Eric ha, I just follow up with with attorney. Ang Albert nakita ko kasi yung ginawa ng Marcos team na ito, yung ginawa nilang epicenter nila, ang BJMP. Diyan sila kumukuha ng mga gagawin nilang witness, 'di ba, para mag-lie. At may mga offers 'yan yung naririnig natin, no? So, again, no, dangerous yung president na 'yon na nagbayad ka ng nagbabribe ka, nanunuhol ito. They're getting away with so much, itong mga crocodiles na ito, no? This congressmen, they're getting away with so much abuse of power. They no longer follow the rules, yung procedures, they no longer follow any of that. They have really arrogated the law unto themselves. And so parang as somebody who's just watching all of this, no, this spectacle, this travesty, parang I just want to know, is there going to be something that we are going to, I don't know, no, attorney, siguro gulo-gulo ko ngayon kasi talagang nagugulat ako talaga sa standards ng I cannot even watch it for long because it's really talagang it hits me in the gut the way the lies are being spewed there. And it's I guess it's because I have a very guttural, a very visceral reaction to it because this was where my father, I would wait for my father and he was nothing like that at all. So parang nagugulat ako dito sa mga ito. Talagang karumaldo at nakasusulasok talaga yung pag pinakikinggan ko yan, si Luistro, lahat sila, si Ridon. So I can only take yung mga reels na yan, yung maliliit lang. And even then, it's just too much. Even if I listen to Marcos talk, it's really just because he's lying barefacedly. And that's what they're doing. They're in Congress, barefaced. Walang kahihiyan sa Pilipino. So, yung pagsisinungaling ng diretso ng ganyan mga mukha nila at kumuha sila ng isang preso, isang kriminal, isang convicted, he's been convicted, right? So, and he's facing very serious charges. This to me is a talagang slap in the face of the Filipino people, no? So, your response to that, attorney, your reaction to that? Yeah, ako, ang iniisip ko na lang, yung pinaka mabilis na karma dyan or yung susunod na karma na most immediate for them is hindi sila papalarin na sa 2028 and beyond. Kasi nakita na ng tao kung ano yung ginawa nila, na binaboy nila yung proseso ng impeachment, gumamit sila ng parang buti sana kasi kung hindi natin binigay sa kanila yung perjury complaint, di nila nakita yung evidence. Pero alam nila lahat yun eh. Yeah. So tapos abogado naman yung iba sa kanila. So hindi nagbulag-bulagan sila doon sa House Justice Committee. Kaya nakakalungkot. So ang sana mangyari unang-una is sa 2028 pag nagsitakbuhan itong mga to ulit para sa susunod na election. Sana hindi na sila pagkatiwalaan ng tao. Walang aside from that, attorney, tingin ko, attorney, yung pagpapanagot sa kanila na hinahanap, yung binabanggit ni Ma'am Lorraine, that can only happen aside doon sa electoral mandate na babalik sila sa election 2028, that can only be possible with a new government. Under the current government, hindi mo yan magagawa. Correct. Definitely. Pero pagpapatalsik o pagpapalayas kay Marcos at kila Romualdez, lahat ng ito ay pwedeng habulin at mapapanagot sila sa panibagong administrasyon na papasok upang sila ay makakasuhan. And attorney, hindi naman yata sila immune from suit, no? Ito mga kongresista at iba pang mga naging kasabwat. Sakaling i-pursue din ang mga kaso laban sa kanila. Kung mayroon mga kaso na i-pursue sa kanila in the new government na papasok, attorney, maliban doon sa electoral na paghatol at pagtatakwil sa kanila ng mga mamamayan, ano kaya mga possibility na mapapanagot dito kina Luistro, kina Ridon, at pati mga kasabwat sa BJMP at iba pang mga gumamit dito kay Madriaga upang tarantaduhin at gawing lapastangan ang kondukta ng ating proseso ng impeachment. At kahit hindi na sila mga kongresista o opisyal ng gobyerno, pwede pa rin silang makasuhan, attorney, at sa legal perspective, how can we do that under another government na pwede na natin gawin hindi ngayon, Attorney Panelo, sir? Ang ganda nung sinabi ni Eric, attorney, no? Ang nilinaw mo, Eric, yung gusto kong sabihin kasi nagkandabuhol-buhol ako sa galit, no? Wala bang, yun yata yung hinihingi ko,
yung pananagutan. Pwede pala tayong babuyin ng ganyan. Pwede pala yun. Tapos nanonood lang tayo habang sobrang pambababo yung ginagawa ni Luistro at ni Laridon. At yan, yung kababuyan na ang hinarap ninyong witness sa amin ay yan. 'Di ba? And people's money was spent for this travesty. Lahat ng mga nandun, mga empleyado yon. The time and resources of government that should have been used to serve the Filipino people was used for this travesty. Ang hinarap ninyo, yan. Diba? Get what I'm saying? Yun yung nakuha ni Eric, yung pananagutan. Yun talaga kasi marami ng galit. Nakakagalit, no? Yeah. Graft and corruption po yan. So, yeah. Yun po yung pang-aabuso sa posisyon to prejudice. Yeah. So in this case, si VP Sara, yung trinatry nilang, sinusubukan nilang apihin, di ba? Or siraan, paninirang puri laban sa kanya. So yun po ang pwedeng ikaso, whether malakas po siya or hindi po, parang wala pa pong president na ganyan, na diba, uso mo yung kapangyarihan mo sa impeachment process, nagpakita ka ng, nagsayang kayo ng panahon dito sa isang clearly na nagsisinungaling na witness, malamang po magiging una yan kung sakasakali. Oo. Tama kayo doon, attorney, no? Kasi ma'am, nasasanay sila that they can get away with this. Ngayon, nagkakaroon ng culture of impunity. Magnanakaw sila, mga abuso sila, magpapakulong sila ng illegal dyan sa Kongreso. Dahil sila ay legislative, Yung experience namin ni Eric, ganun, di ba? Eric, yung nandyan sa harap mo talaga na binababoy ka. At saka yung we were denied our lawyers. We were denied our legal rights. Imagine, nung buhay pa yun si Akop, yan sila Benny Abante, yan sila Barbers, yan nakasama yan Dan sila. Fernandez, Stella Kimbo. Kasama yan sila, attorney. Ang tanong namin dyan ni Ma'am Lorraine, aside from the side of the Vice President, as a lawyer, as a legal professional, how can the people exact justice against them, attorney, kung hindi man sa kasalukuyan, later on, paano kaya nila ito pagbabayaran other than the elector? May nakita ka, attorney, na legal remedies, even if not now, maybe in the next administration? Mahirap din kasi sa totoo lang, kaya siya nagiging mahirap kasi paminsan kahit yung mga inaabuso nila na tumatakbo sa Supreme Court, itong Supreme Court naman natin, hindi rin naman umaaksyon. Diba? Kaya kunyari, kasuhan mo sila ng kasong kriminal. Ang magiging defense niyan, inakyat nyo nga yan sa Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, nasa discretion nila or nasa poder nila yung ginawa nila. So, mahirap talaga. So, ang kailangan natin talaga dito is, gaya nga ng sinabi mo ka, Eric, hindi lang bagong administrasyon, kundi sana sa susunod, sa bagong administrasyon, yung mga justices natin na ano naman yung mga yan, mga tanyag yung mga justices na yan na matagal nang nagsilbi sa bayan natin bilang mga huwes, sana magkaroon sila ng kalayaan at katapangan na gawin ang tama sa susunod na administrasyon. Kasi kita natin ngayon, doon pa lang sa habeas corpus case, di ba? Parang napakatagal na. Oo, tagal. Napaso, attorney. Ngayon, wala silang... Wala lang silang group chat. Sa pagpapatawag dito kay Madriaga, sa ombudsman, sana naman siya gagamitin ni Boying Remulla sa kasong ito? Kasi papasomon siya. Actually, ka Eric, kaninang umaga, tinanong si Secretary John Vic Remulla tungkol kay Ramil Madriaga at yung naratibo niya na merong assassination plot kay BBM. At ang sabi niya, sabi ni Secretary John Vic, ay nagbigay na daw si Ramil Madriaga sa kanya ng mga pangalan ng mga contracted hitman di umano. Based on the same, Sino daw nag-utos? Attorney, sino daw nag-utos? Si VP? Hindi ko po alam kasi 'di ba ang sabi ni lagyan natin ng context. Ano bang sabi ni Ramil Madriaga? Meron daw term sharing deal at bababa daw siya sa 2025 at para mag-assume ng presidency si VP Sara at pag hindi daw tumupad si BBM sa usapan, may mga daw na to assassinate or to assassinate. Nandun sa affidavit niya yun, di ba? So based on that
narrative, ang sinasabi ni Secretary John Vic Remulla ay nakausap niya na daw si Madriaga at nagbigay na daw sa kanya ng mga pangalan ng mga hitman na kinontrata para patayin si Bongbong Marcos. So Si hindi John po Vic ba, attorney, o si Boy? Eric, hindi nalayo yung prediction mo nung Biyernes na gagamitin itong si Ramil Madriaga na papaaminin siya na siya yung kinontrata, di umano Siguro si Ramil Madriaga, siguro ginagawa din niya yung labada ng mga Marcos. He's all around. Lahat ginagawa niya for everybody. All around siya. It's so Kaya nga, nagulat ako ma'am sa reaction ma'am ni Congressman Ronnie Puno. Sabi niya, alam naman nila, referring to the Committee on Justice, Attorney Paulo Panelo, na si Madriaga nakakulong, heinous crime ang kaso. Kahit sabihin mo kay Madriaga at paaminin mo siya na ang araw ay gabi at ang bangos ay tilapia at ang tilapia ay bangos, ano yan sasabihin niya? Kasi sinabi niya po yun? Si Congressman Si Attorney Puno. Sabi niya, kahit anong sabihin mo ang itim ay puti, sasabihin niya puti ang itim. Dahil nakakulong. Hindi ko alam yun, ngayon ko lang po narinig. Ang narinig ko sa isang interview niya. dun sa mga interview ko ngayong araw, pinapakomento ako kung ano daw reaction ko dun sa mga pahayag ni Congressman Joel Chua. Okay, Joel Chua din. Hindi naman daw ganun kahalaga yung testimonya ni Madriaga at malakas na daw yung kaso nila nang wala siya. Yun ang sinasabi ko. Diba? Kasi binalaan na natin sila na Trojan. Ito, yan ang star witness namin, yan ang magpapabagsak sa impeachment complaint. So ngayon, nagda-damage control sila, din na downplay na nila ngayon yung importansya. Samantalang bago i-file yung mga impeachment complaint at bago mag-start yung mga pandinig dyan sa House Justice Committee, ang sinasabi nila ay, naku, napaka-importante nito. Ito yung missing link. Ito yung magsasabi kung saan napunta yung confidential funds. Ayaw po nilang makinig.